everyone! Welcome back to my YouTube channel again. So guys, if you're watching this, please don't forget po to like and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget po to hit the bell notification para updated kayo sa aking future videos. And guys, please spread, don't forget to share po para po dadami pa po ang ating subscriber and madami po tayong matutulungan. So guys, let's proceed. Yung pag-uusapan po natin ngayon is magbibigay lang po ako ng paalala, a simple reminder po sa lahat po ng mga applicant online ng passport na nagbabalak po na bayaran ang kanilang appointment sa online. Usually kasi nagkakaproblema ang mga applicant dito. Kasi dati, meron tayong tinatawag na electronic payment. Yung electronic payment ay may mga option dyan. Yung option dyan is GCash. It was dati pa ito. GCash, Paymaya, debit card, credit card, meron pang ibang options, e-wallet, and then over the counter, yung ganyan. So, yung i-click nyo po is e-payment, electronic payment. Yun po yung ibig sabihin ng e-payment. Pag once i-click nyo po yung e-payment, ganito po yung mangyayari. So, ayan na nga po guys. So, after ninyo mag-confirm, tapos, dito na kayo sa payment section, nababasa niyo naman po dito, payment section, kailangan yung pumili, please choose a processing type, which is either regular processing or special processing. So, alam nyo naman po na yung regular processing is 950 pesos, then 12 working days, and then special processing is 1,250, and then 7 working days. Don't mind this one po. Then, of course, meron itong additional na 50 pesos sa regular processing at saka sa special processing. Kasi yung 50 pesos is convenience fee. So, dito sa please choose a payment method, ito na po yung sinasabi ko na e-payment, which is electronic payment, pay via Maya. Kasi dati, meron itong GCash or e-payment, tapos pag i-click nyo si e-payment, GCash, may GCash na lalabas, tapos debit or credit card or over-the-counter payment to be made by authorized payment centers, pay via Bayad Center accredited merchant. So, kasali na po dito si GCash. So, kapag balak nyong magbayad through electronic, tapos akala nyo, i-click nyo itong e-payment, tapos akala nyo ay may GCash, let's try this one, babala po ay wala na pong GCash through electronic payment. Kung ako po sa inyo, ay mag-over the counter na lang po kayo kasi pwede nyo mabayaran ng GCash. Yun na nga lang, kailangan nyong maghintay ng reference number for payment para makapagbayad kayo through online, through authorized payment center ni DFA. Yung nakalamang nga lang po ng e-payment, especially kapag bayaran nyo siya right away, is yung dadating po sa email niyo ay confirmation email na kaagad compare po sa over-the-counter. Yung matatanggap nyo pa is reference number for payment, then after nyo mabayaran ay kailangan nyo pang hintayin yung confirmation email. Now, let's proceed. Kailangan nyo pong mag-choose either po pick up or career. Kapag nag-choose po kayo ng career, make sure po na i-fill up nyo lahat ng information dito sa baba. Yung dito po. Kailangan yung i-fill up po lahat ng information na ito. And then, since yung topic naman po natin is about po e-payment, then let's do this. Pick up. And then, yung passport fee is 950, tapos yung rush expedite is 250, which is expedite kasi yung pinili natin. But let's press po the regular processing. The regular processing is only 950 pesos. Then i-click po natin yung pay now. And then always remember na i-click niyo yung agree and then proceed for payment. Then yan po ang mangyayari. Yan po yung anong tawag nito, lalabas. Wala na pong GCash sa e-wallet. Ito na po si Maya. And then, pwede nyo pong bayaran through Maya or pwede nyo naman din pong bayaran through yung ito po, debit or credit card or dito. So, make sure na kapag kayo ay gustong magbayad through online, na meron kayo nitong dalawang ito. Maya wallet or
MasterCard or Visa, either debit card or credit card. Kasi, hindi na kayo makakabalik. You cannot go back no more. Kahit na i-cancel nyo pa yan. And mag-i-existing na po yung application ninyo. And usually yan po yung nangyayari kasi hindi sila aware. And I don't blame you kasi dati naman meron pong GCash sa online. But now hindi ko alam what's the reason po bakit nila winala yung GCash. So, ganyan po. So, be very careful po kapag kayo po ay nagbabayad through electronic. Make sure po na meron kayong debit or credit card or Paymaya. Kasi yun na lang po ang tinatanggap ni DFA. Unlike po dati na tumatanggap po sila ng GCash. Kapag kayo naman po ay may GCash, to make sure na mababayaran nyo through GCash, mag-choose na lang po kayo ng over-the-counter. Pag once kasi over-the-counter yung payment ninyo, ay mag-generate yan ng reference number for payment. Pag once meron na kayong reference number for payment, ay pwede nyo nang bayaran ng GCash. And then, madali lang din naman pong makatanggap ng, anong tawag dito? Online confirm appointment. After nyo po mabayaran ng GCash, ay makakatanggap kayo ng confirm online appointment after 3 to 5 minutes. Pinakamatagal na po yung 3 minutes. Actually, kasi right away talaga, after 1 minute or 2 minutes, makakatanggap na kayo. Now, meron naman din po mga instances na hindi nakakatanggap kaagad. Babala, make sure po na yung email address na ginamit ninyo ay tama. Kasi, pag hindi po tama, actually, pag over the counter naman talaga, kapag hindi tama yung ang tawag nito, email address na linagay ninyo, ay hindi kayo makakatanggap ng reference number for payment. Pag once hindi kayo nakakatanggap ng reference number for payment, ay hindi kayo makakabayad sa DFA. So, for sure, pag meron na kayong reference number for payment, pag bayad ninyo sa GCash, ay automatic okay yung email address ninyo. Kapag hindi kayo nakatanggap, after 12 hours, 24 hours, wait po until 72 hours. Kapag po 72 hours na hindi pa din po kayo nakatanggap ng confirm online appointment, need nyo na po tumawag sa hotline para po ma-follow up nila. Pag once nakatawag po kayo ng hotline or mag-email or mag-chat, ay ifa-follow up po nila yung application ninyo sa system. And pag after that, mga siguro after 12 hours, ipapadala na po nila yung confirm online appointment ninyo. Doon sa confirm online appointment ninyo, alam niyo naman po na merong naka-attach doon na 4 pages. Yung 4 pages po na naka-PDF, yun po yung dadalhin ninyo para ipakita po sa DFA during your appearance along with your other documents. Kung wala po kayo no 4 for confirm online appointment, 4 pages na confirm online appointment, ay hindi po kayo papasukin ni DFA. Kumbaga, yun po yung key or yun po yung anong tawag nito, ticket ninyo para makapasok sa DFA. Para ma-prove po na may appointment kayo and nakapagbayad na kayo. So, that's it guys. And if you have some questions, please leave your comment down below. And I will try to answer as much as I can. Kasi ito yung usually mga problema na, ma'am, na-cancel ko po kasi wala palang GCash sa electronic payment. Ma'am, na-cancel ko po kasi wala po akong Paymaya, GCash lang. Kasi dati nga po, meron pong GCash. Pero, subalit po, I don't know, winala po nila si GCash sa electronic payment. So, that's it guys. Thank you for watching. Goodbye.